Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng 361 degree Flame 3. Sobrang hype nito ngayon, no? Kasi sobrang affordable niya. Pero guys, for me, ito lang masasabi ko, no? Ito na yata yung best running shoes ever na na-try ko. Wow! Samahan mo ko guys, i-review na natin ito. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361 degree Flame 3. To be honest guys, no, hindi naman talaga ako pro runner, hindi ako gaanong mahilig tumakbo. Casual runner lang po ako, ginagawa ko lang po yung running para meron akong kumbaga bonding with my wife. Kasi yun yung hilig niya, hindi ko hilig. And to add, syempre yung cardiovascular training sa aking sa aking fitness health, sa aking basketball, no, sa pag nag-jiu-jitsu, syempre nakakatulong din. Syempre sa pag-workout, tumatagal ka rin pag maganda yung cardio mo. So kaya ako tumatakbo. So basically, hindi ako gaanong mahilig, to be honest. Hindi, wow. Pero guys, ito rin, to be honest din, hindi ako binayaran na 361, wala nagbayad sa akin. Pero ngayon, nahilig na ako mag-run because of this. Promise guys, no, pwede palang mangyari yun. Hindi ako, pwedeng dahil din sa village na pinagtatakbuhan ko. Pero ano rin eh, magaganda na rin ng mga pinagtatakbuhan ko dati. Nasa province naman ako eh. Pero parang malaki yung factor is dahil sa sapatos na to. Wala na, finish na. Pero ang dami ko ng kwento, umpisahan nga muna natin kasi kung bakit siya naging hype. Naging hype siya kasi nga very affordable na option rather than bumili ka ng mga Vaporfly, mga Asics Metaspeed, no, New Balance, SC, mga mahal, mga Adidas, mga Ultra Boost na kamamahal na mga super shoes, no? Parang ito yung naging more affordable version. And so far, no, tinatanong ko yung mga friend ko na gumamit nito, mga runners kong friend, natuwa daw talaga sila. Hindi naman ako masyadong runner, so natuwa ako unang-una dahil sa itsura niya. Kasi parang ako napupugian ako dito guys, lalo na dun sa bago niyang no? Meron pa tong mismatch na colorway. And ito nga, sobrang pogi nitong colorway na to. Parang gusto yung shape niya, yung silhouette. Umpisa na nga natin sa aesthetic and uppers, no? Unang-una, yun nga, napakarami pong colorway na pagpipilian for women and men, no? Yung uppers din po nito, no? Mesh uppers po yung ginamit na very breathable. Kung makikita nyo, kitang-kita yung daliri ko dyan. Gumamit ako isang beses ng yellow-green na running socks. Kitang-kita sa kanya, no? Very breathable. Grabe, kahit mag 100 ka dito, kahit mag 100 kilometers ka dito, mag full marathon ka, ultra marathon, hindi masyadong papawisan. Kumbaga okay lang kasi very breathable itong uppers niya. Next, yung lacing guys, no? Yung lacing na to, nakita ko na rin to sa ibang mga super shoes eh, no? Parang ganito naman talaga yung ginagawa. Na parang tingnan nyo guys, parang may mga pa-zigzag-zigzag yung lacing. Syempre para hindi kagad maantay yung pag-lace ninyo, yung pagsintas ninyo, hindi matanggal. Ang hirap kasi tumatakbo ka, mag-lace ka, tatakbo, mag-lace. So yun, hindi rin nag-change yung fit. Yun yung kaaganda nito. Ang ganda ng fit guys. Grabe yung uppers niya. Yung comfort na nabibigay nito, kahit manipis, nagulat ako, no? Plus wala rin akong naramdaman na heel slippage sa uppers niya kasi tingnan nyo guys, meron tong parang Achilles pillow dito kung tatawagin namin sa mga basketball shoes, no? So tinatawag lang heel foam, no? Malambot po talaga siya, okay siya against your skin. No, nakalagay din nila made of delicate, soft and skin-friendly material. And totoo po, hindi po ako nagjo-joke, talagang masarap po siya sa yung fabric na to against your skin. Okay talaga yung pakiramdam. Siyempre, lalo na pag tumatakbo na kayo, malayo na, no?
nagkakaroon ng friction, matagal ng takbo, dapat ganito talaga yung fabric, no? Yung okay na okay sa balat natin. Kahit yung tang niya guys asymmetric yung shape niya. Kung makikita niyo parang may ganyan, ito. So yung tang niya hindi siya kumikis-kis sa balat ko. So sa tingin ko kahit malayo yung pagtakbo ninyo, okay na okay pa rin yung paa nyo dito. At tinatawag nila itong cat tongue lining. Lahat na lang may pangalan no? And speaking of sa heel, no? Okay naman, no? May konting support pa rin naman ako nararamdaman. May konting heel counter naman. Pero hindi masyado. Hindi parang pang basketball, no? Pero pag running shoes naman, hindi naman niya masyadong priority yun. Diba? Ang priority nito is mapagaan yung sapatos. So kaya medyo manipis po yung padding niya, no, ng uppers. So yun yung uppers nito, nagustuhan ko talaga. Minimal lang pero it gets the job done. Napagaan niya talaga yung sapatos. So for me, 9 out of 10 po ito sa uppers, no? Hindi ko pa na perfect kasi parang gusto ko pa ng more padding. No? To be honest, parang ganito. Guys, yung flame team, parang ganito man lang. For me lang naman. Kasi nga, casual runner, hindi naman ako nag-race, no? Race shoes ito, super shoes to. Parang magkakaiba minsan tayo ng preference, no? So ganito yung gusto ko kahit papaano. May konti lang naman. Konting-konti lang naman, hindi deal breaker. Anyway, hindi naman kasi ito pang everyday runs, no? Hindi to everyday shoes. Mamaya i-explain ko, no? Next, punta na tayo sa midsole. So yung midsole nito guys, no? So yung midsole niya guys, may stock height na from heel na 33mm and yung nasa harap naman is 27mm. So meron siyang heel drop or meron siyang drop na 6mm po. Na for me okay naman, no? Ayoko na masyadong mataas na drop, no? Okay na yung 6, 8 to 6 sa akin, no? Yan yung mga gusto ko. Bola lang yan. Next, yung foam nito guys, gumamit po ito ng kanilang pinaka-premium na quick flame na cushioning. No, quick flame po yan. Alam ko yung quick flame nasa 80% na yung propulsion rate. So sobra talaga yung bounce nito guys, no? Nang tumatakbo ko, kaya nga 'di ba guys, sinabi ko sa start na parang medyo natuwa ako sa running kasi parang niya akong binabato, no? Parang niya akong iniitsa pa forward. Hindi ako nagjo-joke guys. First time ko kasi to, kaya medyo na-overwhelm ako. Siguro yung iba, ano ba yan si coach? Para super shoes lang eh. Baka kayo, nakaranas na kayo ng super shoes, no? Sana all. Guys, ako, mahilig ako tumakbo ng mid-foot, forefoot strides, no? Trinay ko mag-heel stride dito, okay pa rin yung tuhod ko, oh my god. Kaya talagang natutuwa akong sobra, no? Para, yung may mga sinasabi ako, parang pinupush ako forward, tinutula ako forward yung ibang sapatos, katulad, in-explain ko dito, no? Nagawan ko na rin to ng review, guys. Flame team po to, budget shoes nito. Ito guys, iniitsa. Binabato ko para. So, na-exaggerate ko siguro. Pero, guys, you get what I mean, di ba? Basta parang ibang level, no? Yung bounce talaga nito, no? May trampoline effect kasi, guys, no? Dahil din sa quick bone, itong carbon lodi, no? Kaya ito naging super shoes dahil dito sa quick bone na to na napakalaki. Kaya talagang grabe talaga yung snapback nito guys, no? Ayun, no? Stiff to, so may energy return na sobra-sobra, no? Plus ganito pakakapal yung quick flame mo, ibang level po. And dahil nga guys, nasa sandwich po kasi yung quick flame, yung iba kasi mga bottom loaded sa ano ito bottom loaded, no? Yung TPU torsion plate niya, iba talaga pag nasa gitna pag nasa sandwich, parang may trampoline effect po talaga. Minsan kasi pag dito, parang more torsion resistance, minsan. May konti rin naman, pero iba talaga pag nasa gitna. And plus carbon fiber, iba talaga. Hindi, wow. Nagulat din ako kasi kahit nagko-cornering ako, mga takbo kong pa-side,
mga iba-ibang surface, okay na okay pa rin po siya. Kayang-kaya niya. First time ko nakagamit ng quick flame na pang run. Iba rin pala, no, pag running shoes na ganito kakapal. Sobra-sobra po talaga. So, matutuwa kayong itry. So, dahil dyan guys, midsole natin, bibigyan ko ito ng 10 out of 10. Perfect po. No? Grabe, iba yung experience ko. Next, punta na tayo sa outsole. Ito pong outsole niya, no, parang mismatch pala, no? Solid rubber outsole po yung ginamit dito. Medyo manipis po siya, no? Matigas naman yung grooves. Actually, parang kasing tigas siya ng mga outdoor shoes na gusto ko sa 361 degrees. No, pero ito guys, manipis po siya eh, no? Manipis siya. Kung titingnan dito, halos hindi nyo makita. Kung i-compare naman natin sa kapal nitong budget shoes niya na for everyday runs, no? So diyan i-explain ko na guys, magkaiba ng mga kasing sapatos to. So wag nyong maliitin na wag na yun, wag na lang yan coach kasi ano pala, manipis pala, hindi tatagal. Hindi naman kasi yung purpose nito is everyday run guys. So kung beginners kayo, kailangan nyo ng everyday runs na sapatos for pang workout din, ito yung ma-recommend ko, yung team. Okay, mag-alala, ilalagay ko rin yung link nito dyan sa baba, no? Kasi one of my favorite din po ito. Pero kung race shoes no gagamitin mo sa marathon, gusto mo na mabilis ka, tatry mo yung i-beat yung personal record mo, bibilisan mo yung takbo mo, no? Ito po ang ma-recommend ko. No, mga fast runs. Kasi mabilis po talaga to, magaan, kaya nga maninipis lang to kasi pinapagaan po lang yung uppers manipis. Kasi pinapagaan po nila kasi sa pagmalayo na nag-add up yung weight eh, nakakadagdag ng pagod. Sa umpisa hindi mo mararamdaman pero pag lumalayo ka na, kaya pinapanipis po talaga nila to. Kaya hindi rin ito advisable as everyday shoes kasi yung durability niya medyo, syempre, di ba? Light material, may trade-off yan eh. So, hindi siya masyadong tatagal. Pero guys, isa pa to sa narinig ko, no, from my boss. Dati kong boss sa Fitness First na talagang triathlete, talagang runner yun. Yun talaga runner yun. By the way guys, ang background niyan is mayaman po yun. Boss ko nga eh, mayaman sila. Sana all. Can afford siya sa mga mamahaling sapatos. Meron siya mga mamahaling race shoes. Trinay niya to, curiosity lang, natuwa siya sa performance, lalo na sa outsole daw. Kasi tumakbo siya na medyo maulan, basa yung road, pero iba raw yung traction nito. Iba raw yung outsole. So, isa pa yun guys. So sa tingin ko for a race shoes, for a super shoes, napakaganda ng traction nito. Sa tingin ko kung ikukumpara natin sa iba, lalo na sa mga US brand, traction nito and outsole durability, syempre malayo ang difference niya. Sa race shoes lang naman ha. Baka yung iba nagagalit dyan. So, syempre for me, outsole, kahit manipis to, 10 out of 10 ay bibigay kong score sa outsole. Next, punta na tayo sa price tag. Ito na, nasa 5,000 po siya ngayon. Nasa 4,800 to 5,200 siya ngayon. Like for me, kung ikukumpara mo naman, race shoes naman kasi to guys. Alam naman natin kung mga magkano ang race shoes. Yung A6 na sinabi ko kanina, nasa 8,000, 9,000 yun. Yung mga on nga yung mga on cloud yun na hindi naman race shoes, nasa 8,000 din po. No, yung mga regular shoes lang nila. Talagang mahal. Pero iniba ng mga X-Net 361 degree. Grabe yung mga presyo nito. Talagang mind-blowing. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa. Pero anyway, tignan nga natin pala yung weight nito. 230 grams for a size 45. Ito pa pala, may good news naman ako sa inyo. Meron akong voucher dyan. Humingi po ako sa 361 degrees ng discount voucher. Gamitin nyo po. Ilalagay ko po yung link dyan sa baba. Kasi mapapamura pang sobra ito. Magiging parang 4,100 na lang yata. Napakasulit na sobra. Kung ikukumpara mo sa 12,000 sa 4,100, ang layo naman. And sa performance, hindi naman nalalayo. Kung ayaw nyo maniwala, i-try nyo. Huwag kayo iiyak. And guys, kung naghahanap pa po kayo ng ibang mga running shoes, pati ito guys, nandito po yung mga link. I-click nyo po yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein.
Bye!